April 2020, nang umpisahang i-implementa ng Coalition of Services of the Elderly o COSE sa suporta ng Miserior, isang German Catholic Bishops Organization for Development Cooperation, ang proyektong Enhancing Social Accountability Towards Responsive and AIDS-Friendly Local Government Units in Leyte and Bulacan, Philippines. Sa nakalipas na 3 taon, ang COSE, katuwang ang iba't ibang grupo ng nakatatanda, local government units at iba pang stakeholders ay nakapagsagawa ng iba't ibang pagsasanay at aktibidad upang maabot ang pangunahing layunin ng proyekto to contribute to an improvement in the living situation of disadvantaged older people in 10 target municipalities. Sinuportahan din ng proyekto ang ilang pangangailangan ng mga nakatatandang kababaihan na nakatira sa group home, ang community-based residential care facility ng COSE na matatagpuan sa San Jose del Monte, Bulacan. Sa kabila ng mga hamon na kinahaharap ng proyekto katulad ng COVID-19 pandemic, narito ang mga key achievement, mga aral na natutunan at mga karanasan ng nakatatanda at stakeholders na naging bahagi sa implementasyon at pag-abot sa pangunahin at mga espesipikong layunin ng proyekto. Ang proyekto ay nakapagsanay ng 119 OCMC members at 251 OCMC outreach volunteers at nakapagbuo ng 10 Older Citizens Monitoring Committee sa 10 federation o munisipalidad. It has been observed na maski may mga issues and concerns before, hindi na bibigyan ng tamang intervention kasi hindi documented ang mga complaints at ang mga issues. We did 5 survey tools in the 5 thematic areas that we had. A survey tool for social pension, for non-social pension, PhilHealth, survey tool for the implementation of IRR and stakeholders' concerns, the survey tools for IRA. Ang OCMC katutok sa implementation of senior citizens laws and regulation on the ground and what are the gaps through the documentation of the survey tools. Nag-recommend ng change to enhance the well-being of the senior citizens, improve their living condition. Nakapagsanay ng 482 enumerators mula sa iba't ibang sektor at grupo, katulad ng kabataan at barangay health workers na nanguna sa pangangalap ng datos ng nakatatanda. Malaki ang naitulong ng COSE na introduce natin dito yung Senior Citizens Registration Information System. Out of this, magkakaroon na tayo ng systematic data or information about the senior citizens, which is very important in the planning for the programs and services that are responsive to the needs of our senior citizens. At 294 ang nakatatanda at empleyado ng Office of Senior Citizens Affairs o OSCA ang dumaan sa mga pagsasanay upang maging helpdesk officers. Noong nakaraang maraming mga taon, sinubukan ng mga organisasyon ng senior citizen sa ilang mga barangay na magkaroon ng helpdesk. Dahil sa kakulangan ng kaalaman, paano gamitin ang mga pamaraan sa helpdesk at saka yung proseso na hindi na ituloy, na hinto ito. Sa tulong ng COSE at sa kalooban ng OSCA at saka ng Federation ng mga Senior Citizens, naisipan na muling ibalik ang helpdesk para makahatid o para makatulong sa mga problema ng mga senior citizens sa municipality ng Matag-Ub. Ang role sa helpdesk ay tanggapin at idokumento ang mga reklamo. Tulungan sila na maiparekomendar sa tamang departamento ang kaso na kanilang isinasampa. Sundan ang resulta sa kaso nilapit nila. Bigyan sila o tulungan sila ng payo, paliwanagan tungkol sa kanilang inireklamo na pang-abuso sa kanila. Malaking tulong ang nagawa ng helpdesk na ito kasi yung mga matatanda noon, hindi nila alam kung saan sila magkonsulta or dudulog kung meron silang mga problema. Isa sa mga espesipikong layunin ng proyekto ay mapataas ang bilang ng nakatatanda na nakikinabang sa mga programa at serbisyo ng isang AIDS-friendly city or community. Dahil dito, nakapagbuo ng Local Technical Working Group o LTWG at ang 16 na miyembro ay mula sa iba't ibang sektor at grupo.
Napakahalaga ang support ng local government unit in the implementation of the age-friendly cities and municipalities. Pagkatapos ng crafting ng indicators, we are now about to implement the local government, and we will start with the assessment to find out the age friendliness of the local government unit. After which, the result of that will be used in planning para makita natin kung nasaan ang kalagayan ng local government unit ng Matag-Ub in terms of age friendliness. So then we will focus sa mga weaknesses para ma-improve siya, para mapangalagaan ang well-being ng ating mga nakatatanda. Kinikilala ng KOSE ang kahalagahan ng partisipasyon ng nakatatanda, LGU partners at iba pang stakeholders, kaya sinikap na ma-involve ang mga ito sa lahat ng gawain at aktibidad mula sa umpisa hanggang sa pagtatapos ng implementasyon ng proyekto. At upang mas matugunan ang pangangailangan at mas mapataas ang kaalaman at kamalayan ng nakatatanda, ang KOSE ay nakipagtrabaho sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan at grupo sa komunidad. Nagkaroon ng partnership with the Department of Information and Communications Technology at Eastern Visayas State University. At patuloy na pagpapalakas ng support group na nagbibigay ng technical assistance and guidance sa older persons organization sa barangay at federation level. Sa nakalipas na 3 taon, marami nang nakatatanda ang naabot ng proyekto, maraming kwento at karanasan na ang naibahagi, at maraming aral at magagandang gawi ang napulot, babaunin at magagamit sa mga susunod na taon. Ang lahat ng itinuturo sa KOSE ay tinuturing kong lahat ay maganda, nagustuhan ko. Ngunit dalawang pinaka-paborito ko, yung digital literacy training workshop. Nalaman ko o nadagdagan ang aking kaalaman sa basic encoding, printing, na-introduce yung PowerPoint, Excel, yung paggawa ng graph, at happy ako doon. Kailangan sa aming opisina na maggawa kami ng report o letter o resolution. Kailangan naman ngayon nga typewritten or computerized. So, talagang applicable siya nga training. Pangalawa, yung paggawa ng action plan. Kasi kung walang action plan, wala tayong patutunguhan. We do not know where to go, what to do, what to implement, and who are the persons to be involved. Before Miss Rior and KOSE came to the municipality, yung organization ng senior citizens ay parang disorganized talaga. Walang unity at walang representation sa mga barangay. Pero noong dumating na malaki ang pagbabago na nagawa dahil sa KOSE, yung mga senior citizens namin ay naging aktibo dahil meron na silang mga organization na nasalihan. Bawat barangay ay may tinatawag na Barangay Senior Citizens Association. Meron silang mga officers at yung presidente ang mag-represent sa kanilang barangay dito sa organization sa USCA, Federation of Merida Senior Citizens Association. We call it FIMSCA. Noong una kasi parang nahihiya silang marap sa mga ibang mga tao. Tapos parang hindi nila ma-assert kahit meron silang gustong sabihin kasi hindi naman nila alam kung paano nila sabihin what they should do in order to be heard and to be recognized. Sa kabila ng mga key achievement, marami pang dapat gawin at malayo-layo pa ang ating lalakbayin upang mas maramdaman at masabing naabot na natin ang pangunahing layunin ng proyekto. Si KOSE, nakita na to nga gipadayon nila ang mga gisugdan nila that was 10 years ago. Ug kung magtuo nga pag-abot na ako din nila sa lungsod sa Matag-Ub, niagi hapon si KOSE nagpadayon sa ilang mga gihimo nga mga proyekto sa niagi nga mao ang pagtabang dili lang sa mga katigwangan kung dili sa mga mulupyo dinhi sa atong lungsod sa Matag-Ub. Ug ang gisugdan sa Miserior labi na gyud kadtong ilang gihimo database system kay ug wala ta niani mga pa ang atong local senior citizen organization para pagpangita pa ug unsay mga programa alang sa atong mga senior citizen. I am very thankful to the technical assistance of KOSE in terms of improving the well-being of our elderly in our municipality. King malaki talaga ang naitulong ng KOSE
sa mga matatanda dito sa Bilyaba. Lalo na sa mga leader or sa grupo sa OCMC kasi na-train ng mabuti. Local Government Unit Matagob is committed to continue the program of CUSI funded by the Miserio. Isip usa ka local chief executive ni lungsura, ako na pud unya obligasyon, commitment nga ipadayon ang mga programa nga gisugdan. So padayon nato nga suportahan ang atong mga katigulangan, ang mga programa nila, labi na gyud ang ilang maayong panglawas pinaagi sa pagpadayon sa gisugdan ng programa sa Miserio. Daghan kayong salamat, COSI. Daghan kayong salamat, Miserio. Dia gibilin ninyo kanamo ang dako kayong accomplishment, dako kayong maong programa para sa atong mga katiguangan. Sa mga nakatatanda, stakeholders, donors at sa lahat ng naging bahagi ng proyekto, maraming salamat po. Ang inyong patuloy na suporta at aktibong pakikiisa upang matugunan ang mga isyong kinahaharap ng nakatatanda ang mga dahilan kung bakit naabot ng proyekto o nating lahat ang mga ito. Sama-sama po tayo sa patuloy na pagkilos sa pag-abot sa ating layunin na magkaroon ng mas maayos at ligtas na komunidad at AIDS-friendly city or community. Hindi lamang para sa nakatatanda, kundi para sa lahat, anuman ang edad, kasarian, kulay, relihiyon at grupong kinabibilangan.